Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito naman po ako. It's around 8 o'clock na in the morning in my place here. So, ang isi-share ko sa iyo ngayon is magre-retouch na ko nitong mga bonsai ko nga pwedeng isali ko sa show namin kasi malapit na yung show namin. So, this is one of the bonsai that gonna show. Then lagyan ko ito ng mga moss, tapos lagyan ko ito ng mga yung statue na mag-here or some other than kukuhatin ko mamaya. So lipat na tayo sa kabilang camera. Touch ko lang ito kasi as you notice, hindi makita dyan sa camera, may mga portion na nag-crumple yung leaves. So pagtingin ko kanina is pala, may nagpupugad na mga uod, or what we call in our place is tulod. So yun ang nagbabrown, kinakin niya yung dahon, nagbabrown. So kailangan kong tanggalin. Masyadong maganda itong ko, pero at least may maisasali ko na to. So dito, ito ang this is my front here. Pinatong ko para makita kung anong itsura. So it is almost finished. Ang kulang na lang dito mag times 2 itong puno, itong area, itong trunk na ito. Pag maging times 2 na ito, so ganyan na siya kakapal. So it's already tapos, tanggalan na lahat ng wire. So mga around 2% lang yata na wire na tira dito. So malapit na rin moss. So this is one of my candidate if ever matuloy yung show or masali ako sa show. Ito ang isa at saka yung show. So lagyan ko ng bahay dito sa ilalim, ganyan. So and the other one here, it is a wild lemon. So ang gawin ko ito is kupitan na lang, tapos i-grass cutter ko itong mga damo sa ilalim. So the main bida of this mini forest is this one. Ito natumba, tapos yung parts na buhay, may siya puno is around 1, 2, 3, 4, 5, 6. Walang sugat yung dahon pag magugupit ka na for final. Yun ang sabi nila, para mukhang totoong puno talaga siya. Kaya dahan-dahan tayo sa paggupit. So this is it. Same din, hindi pa hayang ilalagay ko dito. Bale dalawang image nakaupo sa upuan, tapos lagyan ko ng ilaw sa taas. So this is one of my candidate for this shoot. Sabi ko nung ginawa kong pat isa kainan ng pato, kasi yun lang ang makakaya ko.
So may nakita ako nagbinta ng kainan ng pato. So binili ko, ginawa ko. So you notice may rock. So after malapit na ang show, iba-brush out ko na ito para makita itong rock. So this is Argao, Taiwan. Tapos yung mga damo sa taas, hindi kukunin ko itong lahat, i-trim na lang ito. Isa din ito sa isasali ko sa show namin. Same din, hindi ko ito i-form as yung perfect talaga na formation niya, kasi parang it looks natural na lang tignan. So natapos ko na yung mga minor gupit or retouch. Tapos if malapit na talaga yung issue, yung sabi ko, babrush ko na itong para makita itong rock, yung pato sa gitna. So ito for temporary itong mga bahay na nandito sa paligid. So this is my Argao, Taiwan. So Argao, Taiwan ni forest at saka kakainan ng pato yung masitira o paso ko. So ito na lang ang masishare ko, isa sa isali ko din sa show namin. Another one here is tugas bato. So ayan, still din kainan ng itik yung ginamit ko na paso or pat, then still on the rock. So I started this one, binutasan ko yung mga bato. Tapos stick pa lang ito, doon ko pinasok sa ilalim yung mga puno. So wala pang dahon sa taas para mapasok ko sa butas, kasi mahirap naman pilain yung gamot papunta sa baba, so magkasugat-sugat yung gamot. Yun ang style ko. Kung tignan mo ito, let me see, 1, 2, 3, 4, 4 yung nasa bato talaga nakapatong, yung doon sila tumutubo sa bato talaga. So it's a lot of sacrifice upon making this tugas bato in forest. So as I said, mahirapan ako magbuhat yung mabigat, kaya ganito na lang kaliit yung ginawa ko. So ito din ang gawin ko. Sabi ko, may mga butterfly na nag-iwan ng mga itlog sa area, tapos doon yung mga nag-produce sila ng mga uod, then yun ang kumakain sa leaves na tugas bato ko. So again, after malapit na yung show, ko na itong i-brush. Same time, hindi ko ito tanggalin, kaunti lang damo ang tatanggalin ko para it-look natural naman. Natapos ko na retouch or ginugupitan. So i-wash out ko na lang ito, yung i-brush ko itong bato. So kung tingnan ninyo dito sa front, still I commit a little mistake on this one, because the tree, this is okay, the small one in front, but the back is masyadong matangkad. Supposed to be dyan na siya mag-start muna. Kung tignan mo sa likod, super tangkad na dito sa likod. Kasi pag ipababa ko itong sa likod, matabunan na siya nitong nasa harap. So yun ang ginagawa, matangkad na lang sa likod. So inahabol ko kasi itong nakapatong. Tapos I'm thinking na may lumalabas pa dito sa gitna, this area here. Kasi malayo man ang agwat yung kung saan lumalabas yung mga shoot niya. So hindi na pwede na lagyan dito ng mga sanga kung sa maghahabol siya dito sa trunk. So if ever magkaroon man, pwede din. Pero ang problema, pag yan ang gagawin ko like this one, sayang itong puno sa likod, yung punuan niya hindi makita. So what I did na i-open ko lang ito para hopefully kung biglan dyan, sana maganda.
para makita lahat ng puno. So bali ano ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 11 trees. This is my tugas bato. Ito din ay isa sa isasali ko na sa shoe kahit kainan na lang pato itong ginawa ko. So this one here, ito, kung makikita mo ito, itong nakapaganda sa klase na bato ito, may butas siya, lalabas dun sa likod yung butas. So ang nangyari dito, naiwanan doon sa likod before it looked nice na siya. So ito ang problema nito, mahirap ito, may isa broken part, yung paso na pasag. Then ginawa ko, kaya lang because of sa dami ko ng material dito, naiwanan. So ganito ang nangyari, natabunan dito ng damo sa likod. Then napansin ko may nakatago pala sa ilalim ng damo. So ayan, kinuha ko. So even though the grass growing on the top of the path is niwang na ko sa wala silang fertilizer, wala silang makukuha ng nutrients dito. So ito ay style ng mini forest ko, patagilid. Is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So siyam lahat itong puno na ito. So gawin ko dito, i-restore ko kung anong makaya niya. Then lagyan ko ng abono. So ito na ang lagyan ko ng abono. Konti lang kahit baka mamatay, pero kahit saang portion. Ito lang ang masishare ko sa aking mini forest na sira na paso ang ginawa ko. Kung makikita mo sa side view, paangat yung puno, tapos it is abnormal yung mga formation ng puno niya. So again, this is Argao, Taiwan. Ito lang masishare ko for this day. Maraming salamat sa nanonood. Bye bye.